Isang magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal na mga kapatid sa iba't ibang mga churches, especially sa ating pong home church, sa JCLG. Purihin ng Panginoon, today is Friday. Ito po ang ating Friday online Bible study. At ito po ang inyong lingkod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, praise God, tayo po ay nagpapasimula ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Thank you, Lord, sa pagkakataon po na ito. At kamusta na po tayo lahat? Okay, tuloy na tayo. So, dito, pag-uusapan po natin yung kapangyarihan ng seed. And what is the seed? The seed of the Word of God. Sa Bible, merong tinawag na seed referring to Jesus, the seed of Abraham, the seed of God. Nung si Mary ay kinausap ni Angel Gabriel, ang sabi ni Angel Gabriel, dinala niya yung message ng Diyos, the Word of God, kay Mary, at ang inihatid niya message, sabi niya kay Mary, Mary, ikaw ay magdadalang tao, manganganak ka ng bata lalaki, tatawagin ang kanyang pangalan Emmanuel, meaning God with us, or Jesus, our salvation. Sabi ni Mary, paano mangyayari yun? Dalaga pa ako, engaged to be married pa lang ako sa aking jowa, kay Joseph. Sabi ni Angel Gabriel, magdadalang tao ka sa pamagitan ng banal na espiritu. Ang Holy Spirit ay lulukubang ka hanggang sa ikay magdalang tao at makapanganak. Nung maintindihan ni Mary, ang sagot ni Mary, be it unto me according to your word. Sa King James, be it unto me according to your word. So, ibig sabihin, nanampalataya si Mary at tinanggap niya yung message, yung good news na dala-dala ni Angel Gabriel. Yung salita na yon na dala ni Angel Gabriel was the seed of God. Word of God po yun, pero hindi ordinary word o salita ng tao, kundi salita ng Diyos, dala-dala ni Angel Gabriel. That means that was the seed of God. At nung tinanggap ni Mary na may pananampalataya, immediately that seed from that word entered into her womb and became Jesus. Okay? Kaya yun ang pasimula, no? So, ibig sabihin, pag sinabing seed, the seed of God or the Word of God, ibig sabihin may buhay ito. The seed is alive, no? Because it is the Word of God. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 4, verse 12, for the Word of God is alive, active, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and even the bones and marrow, nanunuot, ito ay pumapasok sa kaloob-looban ng ating pagkataong loob, even doon sa dividing line ng soul and spirit. Iba ang soul at spirit, pero magkasama po yan. Pero pumapasok doon sa pagitan nila. Ganun ka-powerful, ka-sharp nga. At sabi, maging sa mga utak at buto, ng ating mga buto, ay pumapasok ang salita ng Panginoon. No? Kaya nga ang salita ng Diyos, gamot din sa mga buto. Nakaka-penetrate sa mga buto, ang sabi. Okay. So, the Word of God is alive according to Hebrews chapter 4, verse 12. The Word of God is alive. Merong translation ng araw na basa ko, the Word of God is a living thing. Kakaiba nun, living thing. May maganda. The Word of God is a living thing. No? Sharper than any two-edged sword. So, buhay talaga. Ngayon, meron din binanggit sa 1 Peter, basahin natin 1 Peter chapter 1, verse 23. Nasabi dito, you have been born again, not of seed, which is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God.
na tayo mga Kristiyano, ay ipinanganak na maguli. Nagkaroon tayo ng new birth or born again experience. No? Actual na kapanganakan ito natin in the Spirit. Sa ibang translation ay born from above, yung born again. Okay din yun. Born from above. Pinanganak tayo mula sa itaas, sa kingdom of God. Hindi yan figurative word, kundi literal na tayo ay ipinanganak sa kaharian ng Diyos. Yung pong ating patay na espiritu, dead spirit, and death means separation. No? Our dead spirit, kaya tinawag na dead spirit, because man is composed of three elements, spirit, soul, and body. Yung spirit natin, the real me, the real you is your spirit, my spirit, patay yan sa kasalanan. Pero binuhay kay Kristo sa pamagitan ng kapanganakang maguli. Na-born agad tayo. Yung ating patay na espiritu, binuhay ng Panginoon. Ni-recreate. Ano? Kung tawagin niya na recreated human spirit, muling nilikha ng Panginoon. Kaya, ibig sabihin patay, we are dead spiritually bago natin nakilala ang Panginoon. Pag sinabi dead spiritually, we were separated from the source of life. We were separated from God. No? Kasi death means separation. Pag namatay tayo physically, our spirit and soul will separate from this physical body. Mamamatay ang physical na katawan kasi humiwalay na ang pinanggagalingan ng buhay. Our spirit and soul, sila ang carrier. Ang spirit and soul natin ang carrier ng life. Kaya nabubuhay ang katawan natin because we have spirit and soul. Magkaiba yan, pero magkasama yan, pag ikay na-born again, pupunta yan, babalik sa Panginoon. No? And will be with the Lord forever. Pero kung hindi nakakilala sa Panginoon at tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo, swak yan, diretso sa hell. Okay? Kasi nga, walang relasyon sa Diyos na nagbibigay ng buhay. So, ang ating spirit, dati ay patay sa kasalanan. Pero binuhay ng Panginoon nung tayo ipanganak sa kaharian ng Diyos. Ang ating spirit and soul, pag umalis sa katawan nito, mamamatay ang katawan. Kasi sumeparate na, kumiwalay na ang spirit and soul sa ating katawan. Kaya yan ang physical death. Yung spiritual death, yung pagkahiwalay natin sa Diyos. Pero ngayon, hindi na. No? Meron din tinatawag sa Bible na na eternal death. No, habang ang tao ay buhay, may chance siya na maligtas, may chance na lumapit kay Jesus at maging Panginoon niya kung gugustuhin niya. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng free will. No? Freedom to choose our destiny. Kaya pag pinili mo ang Panginoong Hesus, mabubuhay ka forever. No? Kaya nga, available salvation, binibigay ng Panginoon sa tao, ang sino man tumanggap, napalad, pagpapalain ng Diyos, makakasama ng Diyos forever sa eternity, sa kanyang kaharian. Wala nang death, wala nang sickness and disease, wala nang tatanda. At ang huli pangako sa Panginoon, bibihisan tayo ng Diyos ng bagong katawan. Kung tawagin ay glorified body. Yung mga inabot ng kamatayan, namatay, na hindi ipinanganak sa kanyang Diyos, nako, sila ay forever will be tortured sa lake of fire. Kalungkot-lungkot, kahabag-habag, forever kalilimutan sila ng Panginoon. Ang tawag doon ay forever na pagkahiwalay sa Diyos, na wala ng chance na bumalik. Kaya tawag doon eternal death, no? Panghabang panahon, habang buhay na pagkahiwalay sa Diyos. Pag sinabi pong eternal o eternity, hindi yan 10 taon, hindi yan 1,000,000 taon, hindi yan 1,000,000,000 taon, kundi forever and ever, wala nang chance ang tao. Forever na. And because originally man is a spirit, you cannot kill a spirit. Pero you can torture a spirit. We are spirit beings with physical body. Hindi naman mamamatay ang sino man tao. Lilipat lang siya sa lugar na doon siya doroon sa buong eternity. Kung meron siyang Panginoon tagapagligtas, kilala niya si Jesus, nakilala siya ni Jesus, mapalad.
he will be with God forever. Paano kung he rejected the Lord Jesus Christ? Paano kung may religion ka, pero absent naman si Jesus sa religion mo? At si Jesus, ang pananampalataya nila ay ordinary man or ordinary prophet of God, wala rin salvation. The salvation, unless you believe that Jesus Christ is God and He becomes your Lord, God, and Savior, wala kang salvation. So, yan ang dala-dala ng gospel o ebanghelyo, mabuting balita ng Panginoon. We must believe and receive Jesus to be our Lord, God, and Savior para meron tayong eternal life. Okay, back to our topic. So, ngayon, yung ang salita ng Diyos, sabi dito, tayo daw ay ipinanganak na mag-uli sa pamagitan ng seed, binhi na hindi nasisira. No? Pinanganak tayo sa Diyos sa pamagitan ng binhi na walang kasiraan. Ano itong binhi nito na hindi nasisira, hindi namamatay, no? Hindi nawawasak. This seed is eternal. Anong seed nito? This seed is the Word of God. Because the Word of God is the Word of God, eternal ang salita ng Panginoon. Okay. Kaya ang Bible, yan po ay kinaroroonan. The Bible is the Word of God. And in the Word of God, there are many seeds. Ano yung mga seeds niya? Yan yung mga promises of God. No, blessings ng Diyos para sa atin. At mamaya ituturo po natin paano natin itatanim ang seed na yan upang tayo ay umani ng blessing from the Lord. So, isipin nyo, sa pamagitan daw ng salita ng Diyos na kung tawagin seed na hindi nasisira, tayo ay pinanganak sa kaharian ng Diyos. According to 1 Peter chapter 1, verse 23. So, makikita nyo na ang seed ay ano yan may buhay, buhay yan. Kaya sabi nga, the Word is a living thing. The Word is alive. No? May buhay yan. Kaya, ang isang seed, yung literal na seed, hindi yung spiritual seed, yung ordinary seed, buto ng mangga, buto ng pakwan, buto ng melon, no? Buto ng bayabas. Pag tiningnan mo, sariwa, hindi pa yan tutubo pag sariwa na itinanim. Kundi, kailangan matuyo muna yung seed. Pag ang seed ay natuyo na, yun ang pwede mo nang itanim. No? Kaya kahit tanim mo yung sariwa, hindi pa yan, ready. Matutuyo muna yan. At pag natuyo, saka yan uusbong, saka magbubunga. Yung mga seed, pag pinagmasdan nyo, akala natin, patay na, Akala mo, walang mangyayari kasi parang tuyo. Pero, pagka itinanim mo sa lupa, doon sa kanyang kapartner, uusbong. So, ang seed, nilikha ng Diyos na mayroong kapartner. At ang kapartner ng literal na seed ay soil of the ground, lupa. Ngayon sa spiritual, dito rin sa Mark chapter 4, itinuturo dito na ang salita ng Diyos ay seed of God, seed, the Word of God, na ito ay may kapartner, na spiritual. Yung tinatawag na soil o lupa is the heart of man. Kaya nga dito sa taas, o dito sa Mark chapter 1, balik tayo sa Mark chapter 4, yan. Ito po ay parable kung tawagin ay parable of the sower and the soils. No? Meron daw 4 na klaseng lupa. Yung lupa na nahulugan ng seed, hindi pa siya totally napapatanim dahil nahulog lang, mababaw. Nung makita ng ibon, tinuka at kinuha. Yun daw ay kagaya ng
salita ng Diyos pag napatanim sa puso ng tao, sapagkat ang soil ay ang puso ng tao, yan ang kapartner ng Word of God, puso ng tao. Kumbaga sa literal na seed, ang kapartner ay soil. Sa Word of God, ang kapartner ay puso ng tao. Yung isa nahulog sa daan, kinuha ng ibon. No? Yung isa naman, napatanim sa lupa na maraming tinik, madawag. At dahil sa, nung tumutubo na yung seed, eh kasabay nito yung mga pansirang damo, na inis, hindi nasisikatan ng araw. At pag dinidilig, ay nasasapawan ng mga nakaharang sa kanya. Kaya natuyo yung seed. Ito namang another seed, napatanim sa bato, at sapagkat napatanim, nung umpisa tumubo, pero hindi nagkaugat ng malalim, kasi nga mabato, matigas, at naluoy din. Pero yung seed na napatanim sa magandang lupa, ay nagbunga ng 100-fold return. Okay? Yun yung istorya ng 4 na klaseng seed. Ano po? Ngayon, in-explain niya ni Jesus kung ano-ano yung ibig sabihin nung 4 na klase ng lupa. No? Eh, mahabang ipaliwanag ito, kaya hindi na natin tatalakayin. No? Kasi yung tingnan natin. Sige, babasahin ko na lang po sa inyo. Sa Tagalog. Basahin natin sa Tagalog. Mark chapter 4 verse 18. Ganda rin maintindihan natin yung mga dahilan kung bakit hindi nagbubunga yung seed. No? Ito. Babasahin ko sa inyo sa Tagalog para hindi ko na-explain. Ito yung unang seed na example na hulog sa tabing daan. Ang tabi ng daan, kung saan nahulog ang ilang bini, ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos, ngunit dumating agad si Satanas, yung ibon si Satanas, at inagaw ang salita ng Diyos na narinig nila. Merong ganyan nakarinig. Uy, bigla napakinggan yung salita ng Diyos, pero gumamit ang dyablo ng paraan para mawala ang focus niya doon sa salita ng Diyos hanggang sa makalimutan niya. Nanakaw ng dyablo yung salita na napakinggan niya. At hindi tuloy siya ipinanganak sa karya ng Diyos. At ito naman yung isang uri sa mabato na patanim. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang bini ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap kaagad. No? Meron ganito, dami kong nabahagyan ng salita ng Diyos, may ganyang si super excited, pumapalakpak pa. Talaga, pastor. Yes. Kaya lang, siyempre, haharangan niya ni Satanas, ngunit hindi taimtim sa puso ang pagtanggap nila. Kasi mabato, hindi masyadong lumalim yung tanim, hindi nagkaugat. Kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya pagdating ng kahirapan ng buhay, o pag-uusig, gagamitin ni Satanas, kahirapan ng buhay, persecution, pag-uusig. Dahil sa salita ng Diyos, bakit ka pag-uusigin? Bakit lalagyan ka ni Satanas ng iba-ibang mga suffering o kahirapan ng buhay? Because of the word. For the sake of the word. Ayaw ni Satanas na matataniman ang mga tao ng salita ng Diyos. Kasi once na napatanim ang salita ng Diyos sa puso ng tao, pagpapalain siya ng Diyos. At ayaw ni Satanas na ang tao ay pagpapalain ng Diyos. Okay? Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na tinanggap nila, tumatalikod sila kaagad sa kanilang pananampalataya. No? Sandali lang nanampalataya, super excited, tapos naka-encounter ng pagsubok, test of life, test and trials, wala na. No? Bumitaw na sa Panginoon. Ang lupang may matitinik na damo. Ito na may napatinik sa dawagan, sa damuhan. Yung napatanim sa matitinik na damo,
kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig sa salita ng Diyos. Nakinig. No? Ngunit dahil sa mga alalahanin dito sa mundo, no, paghahangad na yumaman at paghabol sa marami pang mga bagay, nakakalimutan nila ang salita ng Diyos, kaya hindi namumunga ang salita sa kanilang buhay. Because of the worries of this life, deceitfulness, daya ng mga kayamanan, deceitfulness of wealth, and the desires of other things come in and choke the word, making it unfruitful. Yan naman ang another na style ni Satanas, na yung distraction. No? Didistrakin ang iyong pananampalataya. Yung ikaw ay sisirain sa focus mo sa paglilingkod sa Panginoon. Aalukin ka naman ng kayamanan. Easy money. O kaya yung lalagyan ka ng mga problema at alalahanin, worries of this life. At yung mga iba pang bagay na mawi-wish mo na sana ganun ako kayaman o sana meron akong sasakyan, meron akong kote, sana meron akong ganito. Aalukin ka ni Satanas ng mga iba-ibang klaseng trabaho na ikaw ilalayo sa Panginoon, iba-ibang paraan. Basta maalis ka sa Panginoon, maalis ang focus mo sa Panginoon. Didistrakin ang iyong pananampalataya para ma-out of focus ka. No? Lalo na uso ngayon mga easy money, no? Pero ang dami namang scam, puro scam. Lahat ng yan daya ni Satanas. Kaya mananampalataya, pag napansin nyo, mas ang isip mo ay nawawala na sa Panginoon, puro sa pera, how to increase your wealth, nako, magduda ka na, ano? Dinidistract ka, inaalis ni Satan ang focus mo sa paglilingkod sa Panginoon. Counterfeit yan. Alam niyo, Satanas, he don't care kung tayo ay yumaman, pagpalain, na marami salapi, payamanin. He don't care. Alam niyo kung bakit he don't care? Pag sa kanya galing yung blessing, nagbe-bless din si Satanas eh. Pero ito kay Satanas, pag kay Satan galing ang blessing, ililipad ka niya sa mataas. Pag nasa success ka na, bigla kang bibitawan yan. Lagapak ka. At dyan, maraming nagpapakamatay, maraming nadidismaya, maraming nadidepress. Kasi hindi niya sukat akalain na mangyayari yun. Pera na, naging bato pa. Blessing na, naging nawala pa. Lumipad pa. Ganyan si Satanas. No? Iiwan ka niya, bibigyan ka niya, aalukin ka niya lahat. Kita niyo inalok ni Satan kay Jesus. I will give you all these things. Pinakita niya yung kagandahan ng sanlibutan. Sumamba ka lang sa akin. Anong ginawa ni Jesus? Nirebuke niya, nasusulat, sa Panginoon Diyos ka lamang dapat sumamba. Yung mga alok ng kayamanan sa libutan, sa mabilis na paraan, scam ni Satanas yan. Trap yan. Sa mga Kristiyano, trap din sa mga hindi Kristiyano. Marami nang namatay dyan because of the love of money. Money is not evil. It is the love of money which is the root of all evil. Marami nang nagkamatayan, marami nagpakamatay, marami nang nadismaya dahil dyan. Okay, kaya ingat po tayo na maalis ang salita ng Diyos sa ating puso at agawin sa Satanas because of those things, because of the deceitfulness of wealth, because of the worries of this life, no? Desires of other things. Yan ang sumasakal, sumisikil sa pananampalataya natin. Okay, so dito pinakita ko lang sa inyo, merong ika-4 na klaseng lupa. Yung magandang pagkakataon. Ngunit ang mabuting lupa na hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumanggap nito. Kaya namumunga ito sa kanilang buhay. Ang iba'y katamtaman lang ang bunga, ang iba'y marami, at ang iba na may napakarami. Sa NIV, others like seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a crop. Hindi siya nagpa-distract,
Hindi niya pinago kay Satanas ang salita na kanya napakinggan, kundi ito'y kanyang ipinamuhay at nagbunga siya ng 30, some are 30, yung iba nagbunga ng 30, yung iba ay 60, yung iba naman ay 100 times what was sown. Okay. Now, ang point dito, ang seed, the word of God is seed. The Bible has many seed. Those seeds are the promises of God. Sabi ng ibang Bible scholars, there are more than 1,000 promises of God para sa atin. Sabi naman ng ibang scholars, no, there are almost or more than 3,000 promises. Meron ang salita ng Diyos, ang Bible, para sa atin. Those promises are the seeds of God na pwede mong kunin. Kung ang mga pangako patungkol sa kagalingan, sakit at karamdaman, pwede mong kunin yon at itanim mo sa puso mo para ikaw ay gumaling through the power of that seed. Kung ito naman ay sa finances, no? Kung ito ay sa finance, magkaroon ng breakthrough sa finances, merong seed na pwede mo makita sa Bible that so that God may provide your need, no? And prosper your life. No? Okay, prosperity doesn't mean you will become a millionaire, billionaire. Ano? Ang biblical prosperity means God will provide your needs. No? Meron nga akong sariling definition niyan. Prosperity is God's abundant grace to meet the needs of God's people according to His promises through the Lord Jesus Christ. Ang mga blessing dumadati sa atin dahil kay Jesus, through the Lord Jesus Christ. At pwede kang humingi sa Panginoon ng pagpapala, pwede mong i-claim, at pwede rin sa paraan ng pagtatanim ng seed, at magkakaroon ka, bibiyayaan ka ng Diyos. No? Para yung itinanim mo na seed, pangako ng Diyos, ay mag-materialize sa buhay mo. At ang sabi sa definition ng prosperity ay, according to your word, ang tinatagpulan ng Diyos na kahilingan natin kung ito ay napapaloob sa kanyang salita. Meaning, kung ito ay in line sa salita ng Diyos. No? Kung ito ay hindi kumukontra sa salita ng Diyos, pwede mong hingin sa Panginoon, gamitan mo ng seed, God's promises, then itanim mo sa puso mo at maghihintay ka. Time will come, and in God's due time, you will reap what you sow. You will reap the blessings of God through that seed. No? Kaya prosperity is God's abundant grace to meet the needs of God's people according to His promises through the Lord Jesus Christ. Okay? So, yan po ang prosperity. Hindi yan yung prosperity gospel, ano, na ngayon ay under attack sa YouTube, no, ng mga mananampalataya na ayaw ng blessing, ayaw ng prosperity. No, prosperity is in the Bible. Napakarami pong scriptures about prosperity. God wants us to prosper. Kaya lang, iba yung prosperity gospel na binansagan nila. No, iba yun. No, yung sinasabing may mga manipulation. Kaya, mahirap pagka po nagahaman o nagkaroon ng greediness sa salapi. No, even yung mga mangangaral, no, katuloy nadadama yung iba. Kaya delikado, lalo hindi ibig sabihin we are already saved. Hindi na pwede pumunta sa impyerno yung gagawa ng kalokohan sa Panginoon. Ay ang Panginoon po hindi konsentidor. Kailangan patuloy lumakad tayo sa holiness and righteousness of the Lord Jesus Christ. Kasi sa ngayon maraming kaluluwa na mga Kristiyano nasa hell ngayon because of compromising. Nakipag-compromise sila sa kasalanan na sa libutan. Okay, so as for that, at balik po tayo dito sa topic natin. So ngayon, yan po ang seed. The seed is the word of God. Bawat pangako ng Diyos sa Bible, tawag po dyan seed.
No? Halimbawa, anong kailangan mo sa Panginoon? Natatakot ka? No? O meron kang fear o worries, parang nag-iisa ka nila sa buhay. Pwede mong makuha yung pangako ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon na ni Jesus na I will never leave you nor forsake you. No? Pangako ng Panginoon. Again, that is a seed. At about naman sa healing, kagalingan, ba may sakit ka, may karamdaman, hanapin mo yung mga talata, yung mga pangako ng Diyos sa Bible about healing. No? Kung may concordance ka, tingnan mo sa concordance. No? Mas mabilis maghanap ng verse sa Bible sa Google. Itatype mo lang. Naalala mo yung isang phrase o one word, isang phrase, i-type mo. Tapos lagyan mo ng salitang verse. Automatic, lalabas yung verse na yun. Halimbawa, hinahanap mo yung Hebrews 11:1. Hindi mo malaman kung nasa, ba sabi doon, ano ba naalala mo? Yung Hebrews chapter 11 verse 1, hindi mo maalala yung verse. Pero naalala mo yung phrase, na sinasabi sa latang yan is the substance of things hope for. Substance of things hope for. Substance of things hope for. Yung salita lang yun, i-type mo sa Google. No? Tapos lagyan mo ng verse sa huli. Substance of things hope. Kahit yun lang. Tapos ilagay mo yung verse. Pag pindot mo, labas na kaagad Hebrews 11:1. No? Kaya ako hindi na nagamit ng concordance sa likod ng Bible. Sa Google na lang, mas mabilis pa. Kasi sa concordance, sa liliit ng mga verses, sa liliit, isa-isa mong paghihirapan, hahanapin mong ganun. Hahanapin mo ganun. No? Samantalang dito, itatype mo, sulpot na kaagad yung verse. No? Ganun kadali ngayon. Kaya nga, sabi nga, may bumibili pa kaya ng concordance ngayon. Okay. So, halimbawa, about sickness, disease, meron kang karamdaman, hanapin mo yung salita ng Panginoon about healing. Kagaya sinabi sa Exodus chapter 15 verse 26, I am the Lord that heals you. No? Hanapin mo yun, that is your seed. O kaya yung sa Isaiah 53 na sinabing Jesus took our sicknesses and carried our diseases and by His wounds we are healed. Kunin mo yung promise na yon about healing. O kaya yung sa Psalm 107 verse 20 na sa He sent His word and healed them. No? He sent, pinadala niya ang kanyang salita at pinagaling sila. Seed din yun about healing. No? O kaya yung Proverbs chapter 4 verse 20 hanggang 22. My son, attend to my words, incline your ear unto my saying. Let them not depart from your eyes, keep them in the midst of your heart. For they are, alin, ang salita ng Diyos, the word of God, they are healing to all your sickness and disease. Or, sa ibang translation, they are health, they are healing to all your flesh. See? Yun sabi ng Proverbs 4 verse 20 hanggang 20, kodin mo rin yun. Seed about healing yun. No? At itanim mo. Itanim mo. Ngayon, ang usapan, paano mo itatanim? Paano mo itatanim? Dito, sa Mark chapter 4, pinakita dito yung paano itinatanim ang seed. No? Sa Mark chapter 4, yung 4 na klase ng lupa. Ano mapapansin niyo doon? Paano na itanim ang seed? Sabi ni Jesus, in-explain niya, the seed is the word of God and the soil is the heart of man. Yung iba, nakarinig ng salita ng Diyos, the seed, na-excite. Pero, dahil sa mabato, hindi nahawakan ng salita ng Diyos, kundi ito ay na-out of focus siya. At hindi na natili ang salita ng Diyos sa puso na walang saysay. So, paano napatanim sa bato? By hearing the word of God. Yung isa naman, napatanim sa matinik. Narinig din niya.
Problema, nagkaroon siya ng mga sari-sari problema, na-distract siya. No? Hindi rin tumubo, nagbunga yung salita ng Diyos. No? So, ilan naman kalaban natin, mga distraction, mga problema sa buhay. No? Kaya, hindi nagbunga yung salita ng Diyos, nawalan saysay. So, paano napapatanim? Sa pamagitan ng salita. Yung mga taong yun, nakarinig ng salita ng Diyos. Sino yung nagsasalita? Yun yung nagtanim ng salita ng Diyos. At napatanim, kanino? Doon sa mga taong nakikinig, napatanim sa puso nila. Hindi nga nagbunga. Buti yung pinakahuli, good ground, nagbunga sa mabuting lupa. Bakit? Kasi pinanghawakan na mabuti, inalagaan niya yung seed, yung salita ng Diyos na napatanim sa puso niya, siya ang pinagpala ng Panginoon. So, sa madaling salita, ang seed, the word of God, na itatanim by using your mouth. By using your mouth. Pwede mong itanim ang salita ng Diyos sa ibang tao by using your mouth, by declaring the word of God, or preaching, or sharing the word of God. Sa ibang tao yun. Ngayon, kung ikaw nangangailangan, sabihin mo yung salita ng Diyos sa sarili mo. Itanim mo sa puso mo. So you can plant or you can sow the seed to others, and then you can sow the seed to yourself. No? At ang ginagamit, your mouth, bibig mo. Okay? May sinabi ang Panginoon sa Tagalog na sa Isaiah 55 verse 11. Verse 11, ito sabi ng Panginoon, ganyan din ang aking mga salita, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isa sa gawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. No? Sa English ay, sa NIV, so is my word that goes out from my mouth. It will not return to me empty, but will accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. Sa King James, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return to me void, but it shall prosper in the thing whereto I send it, and it shall accomplish that which I please. At po iparaphrase sa Tagalog, sabi ng Panginoon, ang kanya daw salita ay ibinigay sa atin. Nasa atin ang salita ngayon. Lahat daw ng salita niya, sabi ng Panginoon, na ibinigay sa atin, kapag ibinalik sa kanya, hindi maaring hindi magbubunga ang salita na ibinabalik sa kanya. Ito ay mananagana, magiging blessing sa tao na nagbalik ng salita ng Diyos sa Panginoon. So, ibig sabihin, yung salita na binigay sa atin ng Diyos, nasa ating kamay, kapag ito ibinalik natin sa Diyos, babalik ito na magiging magbubunga, no? Magmamaterialize, magmamanifest in the natural realm sa ating buhay. Ngayon, ang tanong, paano natin maibabalik ang salita ng Diyos na binigay sa atin? We have now the Bible, we have the Word of God in our hands, at in-expect ng Diyos, ibalik natin sa Kanya. Para ano, pag binalik natin sa Kanya, papalitan ng Diyos ng blessing. At kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, the seed of God na binalik natin sa Kanya, yun ang blessing na babalik sa atin. Parang kagaya niyan yung hydrological cycle. Alam niyo yung hydrological cycle? Yung what goes up will come down. Yung hydrological cycle, lahat ng tubig sa mundo, sa ibaba, sa river, sa pusali, sa kanal, sa ilog, no? Sisipsipin through the heat of the sun, sisipsipin ito pataas, mag-evaporate. At lahat ng tubig na tumaas, kung gaano karami yon, may stock sa clouds. At pag maitim na itim yung clouds, ibig sabihin punong-puno ng tubig yun.
what goes up will come down. Kung gaano karami yung na-absorb na tubig sa itaas, ganun din karami ang pagbagsak ng tubig sa lupa. So, yung mga tubig na sinipsip, nag-evaporate, ay babalik at babalik sa mundo in due time. Sa tinakdang panahon. No? So, ganun din, ang salita ng Diyos, kapag ibinalik natin sa Panginoon, ibabalik niya sa atin ng Diyos in a form of blessing in God's perfect time. Ganyan po yung seed. No? Itinatanim natin ang seed of healing, seed of prosperity, seed of protection, no? Seed of faith, seed of victory. Napakaraming seed, napakaraming promises meron sa Bible. Those are the seed of God na pwede nating itanim. Oh. Kaya halimbawa, sinabi ng Panginoon, no? Sa halimbawa, sinabi ng Panginoon dito sa verse 5, no? Verse 4. Sabi dito, surely He took up our pain and bore our suffering. Yet we consider Him punished by God, stricken by Him and afflicted. But He was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. And the punishment that brought us peace was in Him. And by His wounds, we are healed. Pwede mong gawing paraphrase yan, no? Pwede mong bigyan linaw pa, i-paraphrase, pero yung tos, kailangan nandoon. No? Yung sinabi dito na dinala ni Jesus, no, sa kanyang sarili, sa kanyang katawan, lahat yung sufferings natin, yung pain, ito sa Old Testament, sa New Testament, kinote yan, nila Peter, kinote din ni Jesus, referring to sickness and disease. At kinuko yan ni Jesus, doon siya nagpapagaling, kinote yan na patungkol sa sakit at karamdaman. No? Na sabi dito, na sa pamagitan ng kanyang mga sugat, tayo nagsigaling. So itong salita na ito, na ibinigay sa ating Panginoon, ay seed for our healing. Kaya pwede nating itanim by using our mouth. So paano yun? I-declare mo. I-confess mo. Okay. Tingnan ko kung ano nga ba yun. Job 22 verse 28. Sabi dito sa Job chapter 22 verse 28, what you declare on, teka, hanap tayong maganda translation. Job 22 verse 28. Okay. Where are you? Ito. Job 22 verse 28. And you, teka muna. Hindi ko rin, your declare will be carried out. Or sa ibang translation, you shall declare a thing and it shall come to pass. Dito sa BSB, Berean Study Bible, your decisions will be carried out and light will shine on your ways. Ang iyong desisyon, ito ay papangyayari ng Diyos. Sa ibang translation, declaration or declare.
So, kung ano yung decision mo, i-declare mo. No? Tingnan natin sa New King James. You will also declare a thing, and it will be established for you. No? You will also declare a thing, and it will be established for you. Ibig sabihin, may establish, magkakaroon ng pangyayari. May establish. So, light will shine on your ways. Kaya pag nangyari, makikita mo ang kilos ng Panginoon, ang liwanag ng pagpapala ng Diyos nandoon sa iyong daraanan. You will walk in this life with the light of God, meaning with the blessings of God, because you declare a thing, and those things that you declared will come to pass or establish. So yung salita ng Diyos, the Word of God, the Seed of God, pag tinanim mo yan sa puso mo, hayaan mo nandiyan yan. Then wait, maghintay ka na lang. No? Hintayin mo. No? Kahit dumapa, 5 buwan, 1 taon, 10 taon, basta hintayin mo. Wag mong gagawin na matapos mong i-declare ang salita ng Diyos, matapos mong itanim sa puso mo, wag mong gagawin na sa inip mo, ay sinabi mo na, Lord, bakit kaya ang tagal? Ba't kaya hanggang ngayon hindi nangyayari? Yung tinanim kong seed, sabi ni Pastor John, mangyayari daw. Bakit? 1 taon na, hindi pa nagmamaterialize. Mukhang hindi naman totoo. Pag gano'n sinabi mo, binunot mo yung tinanim mong seed, pinull out mo from the soil or from your heart. Binunot mo. Kasi yung seed na yan, puprotektahan po yan ng Diyos. At walang sino man na makabubunot niyan. Hindi yan bubunutin ng Diyos sapagkat gusto ng Diyos maging blessing ang seed na yan sa iyo. Hindi rin yan kayang bunutin ni Satanas. Mapapaso siya. Because those seeds are anointed by God. Yung mga seeds na yan ay anointed by God at yan ay itinalaga ng Diyos para mangyari. And well protected by God. Habang pinananampalatayaan mo yan, pinoproteksyonan ng Panginoon. Hindi yan aalisin sa puso mo ng Diyos. Hindi trabaho ng Diyos mag-alis ng pangako sa puso natin o mag-alis ng seed. Hindi rin yan maalis si Satanas. Gusto niyang alisin ni Satanas yan sa puso natin at nakawin. No? Pero hindi niya kaya. Nahipuin niya. Dahil anointed seed yan, mapapaso siya. Ang kaya lang niyang gawin, mag-suggest sa isip natin. At sabihin ni Satanas, ang tagal na yan. 6 na buwan na, wala pa. Ikaw ba nagpapapaniwala sa mga kalukuhan ng mga teachings na yan? Pag sinabi mo, oo nga, ba't nga ang tagal na, eh wala pa. Pag sinabi mo, totoo nga, kaya bigla mong binunot yung seed. Huwag ka nang umasa na mangyayari sapagkat hindi na mangyayari. Binunot mo na. At ang pambubunot dyan, itinanim mo sa pamagitan by using your mouth, mabubunot din ang seed sa ating puso by using our own mouth. Bibig ang pinangtanim, bibig din ang pambubunot. See? Meron po niyang talata dito. Tingnan natin sa, ako'y nangangatog sa ginaw dito sa kwarto, kaya pasensya na ako. Okay. Sa Luke chapter 17, eto, verse 6. Sabi dito ni Jesus, so the Lord said, Luke chapter 17, verse 6, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. Ito sabi ng Panginoon. Kung meron kang pananampalataya na gasing laki o kagaya ng mustard seed, masasabi mo, you can declare, you can say
to this mulberry tree. Masasabi mo sa puno na ito, mabunot ka at mapatanim ka naman sa dagat. Susunod ito sa iyo. It will come to pass. Ang point dito ni Jesus, merong nakatanim. Puno na nga eh. Pero kaya mong bunutin by using your mouth. By using your mouth, meaning by saying, by declaring the word. Ano yun? Mabunot ka. Ang pagbunot sa seed o sa itinanim is by using your mouth. Word declaration. Ang pagtatanim ng seed is also by using your mouth. Kaya sabi dito, you can say to this mulberry tree, be pulled up, mabunot ka. No? Pambunot, bibig eh. At mapatanim ka sa dagat, pagtatanim din by using your mouth. So, ngayon naintindihan natin that we can sow the seed, the promise of God, into our hearts by declaring it by faith. No? At maghintay ka na lang. Pag itinanim mo, maghintay ka na lang. Walang problema kahit abutin ng 10 years. Basta mahalaga, hindi mo binubunot. Eh, sooner or later, hindi naman paabutin ng Diyos gaya katagal. Sooner or later, you will reap what you sow. Basta maghintay ka lang. Kita nyo mga farmers pag nagtanim ng palay, naitanim na. Maghihintay niya. Hindi pa nagbubunga, nakatatanim pa lang, kinocompute na nila. Ilang sako ba ng bigas ito? Ilang libong sako ng bigas to. Alam na nila, hindi pa ito tumutubo. No? Kaya nga, pag minsan, nung ako'y bata pa, nagtatanim ako eh. Kaya hindi natubo ito. Tingnan ko nga. No? Parang namatay na yung seed eh. Pagdukal ko, nako yung buto, may mga ugat na. At ready na mag-sprout, ready na umapir, magpakita. Eh kaso dinukal ko, binunot ko, nagkaputol-putol na yung mga ugat. Tutubo pa ba yun? Sinira ko na. So, huwag niyong bubunutin ang seed na itinanim niyo sa puso niyo. Amen. At misa, at pwede rin tayong magtanim ng seed, the promise of God, sa puso ng ibang tao. Then darating si Satanas, magsusugo ng ahente niya. At magtatanim din ng salita ng pag-alilangan. At yun nataniman, salita ng Diyos, oo nga, oo nga, baka nga hindi totoo. Naku, binunot na yung seed. Kaya hindi na magbubunga. Pero pag pinanatili mo ang seed sa puso mo, it will bear fruit. No? Into 30, 60, and 100-fold return. Magbubunga. So, purihin ng Panginoon, nawa marami po tayong nakuha na revelation knowledge from the Word of God at start sowing the seed. Hanapin nyo sa Bible kung ano yung mga promise of God. Those are seeds na magmamaterialize into blessing sa ating buhay kapag itinanim mo by using your mouth. No? And wait. Yan yung principle ng pagtatanim. Pag tinanim mo sa lupa, maghihintay ka. At habang hinihintay mo, dinidilig mo ng tubig. Ang kailangan ng seed na tinanim, tubig na pandilig, ano pa? Sikat ng araw. Tubig at saka sunlight. No? Then lalaki siya. No? Ang tubig, once na tinanim natin ang seed sa ating puso, diligin mo yan ng panalangin. Anong klaseng panalangin? Panalangin paghingi? Hindi. Ipaalala mo sa Panginoon, Lord, nagtanim ako last week. Sinabi ko sa iyo, Panginoon, by your wounds, I am healed.
At ngayon, pinapaalala ko po sa iyo. Ngayon pala, nagpupuri na ako at nagpapasalamat. Hindi mo pa natatanggap, don't stop praising and thanking God because of that seed. One of these days, magbubunga yung seed na yan. Start thanking and praising God sa prayer. You are watering the seed. Kapag ikaw ay nagpapasalamat, pinapaalala mo sa Panginoon yung kanyang pangako na iyong itinanim sa puso mo. Pinapaalala, pinapasalamat mo sa Diyos kahit hindi pa nagmamaterialize. Thank you, Lord. At ito'y mangyayari, nagmamaterialize na ito. No? Don't stop thanking and praising God. You are watering the seed. Ano pang kailangan? Sunlight. Nire-represent ng presence of God and sunlight. Stay, immerse yourself in the presence of God while waiting upon the Lord. Ano sabi sa Isaiah 40 verse 31? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings as eagles. They shall run, not be weary, and they shall walk and not faint. Wait on the Lord. Wait habang ikay nasa presence ng Panginoon, nakabilad ka sa presensya ng Diyos. He will strengthen your faith. He will give you more patience. And time will come, magbubunga yung itinanim mo sa puso mo or sa puso ng ibang mananampalataya. Wherever you share the gospel, it will bear fruit in due time. Basta patuloy natin ipagpasalamat sa Lord, yung tao yung tinanim ko ng gospel, mabuborn again po siya. Salamat po. Ikaw na pong bahala sa kanya. Paalala mo sa pangingatan mo po siya. Dinidilig mo ang salita ng Panginoon. Then habang kayo nasa presence ng Panginoon, alalahanin mo yung mga taong binahagian mo ng salita ng Panginoon. No? Ipaalala mo at papurihan mo ang Panginoon sa kanyang gagawin, sa kanyang buhay. At kung sa sarili mo man itinanim mo ang salita ng Diyos, ganun din, papurihan mo ang Panginoon sapagkat ibibless niya ang iyong buhay. Amen. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito sa aming pag-aaral ng iyong salita. Natutunan namin how to sow the seed of your promises and how we can receive the blessings of God. Maraming po salamat sa gabi ito. Pagpalain mo po. At lahat ng mga may sakit at karamdaman, let them all be healed. At patuloy namin pinapaalala si Eds, Panginoon, na ang kagalingan ay sa kanya pamula ulo hanggang paa. Thank you, Lord, for complete healing sa akin pong manugang na si Eds, Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong kapangyarihan. At yung iba pa may sakit karamdaman, Panginoon, ikaw po ang Diyos nagpapagay kay Brother Elmer, Panginoon. Arceo, di namin alam ko ang kalagayan niya, pero by your stripes, he is healed. At lahat na may sakit karamdaman, sa araw na ito, let them all be healed. Aabutin mo sila. Walang limitasyon sa prayer. Aabutin mo siya ng iyong biyaya ng kagalingan. Tinatanim namin ang binhi ng kagalingan sa kanilang mga buhay. For you took our sicknesses and carried our diseases, and by your wounds, they are healed. We are healed. In Jesus' name, so be it, Lord. Amen, amen. God bless you all po, mga kapatid. Don't forget to share this video sa ating po mga kaibigan, friends, and even your pastor. Be blessed. Amen.